O kay buti ng Ama, tunay na dakila siya. Paano nga ba ang pagkilos ng Espiritu niya? Nakikita ba siyang gumagalaw? O dili kaya ay makikita mo siyang lumilipad? Walang sinyalis, walang mababanaag. Subalit tanggapin nyo sa buo nyong katauhan, mararamdaman nyo ang pagkilos niya sa inyong buhay. Halina kayo't namnamin nyo't pagtiwala ang lubos siya. Siya'y buhay at di mamamatay, lubos ang pagkalinga. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung tuwiran lamang ninyong kikilalanin at dadamhin ang Ama, sa bawat pinagdaraanan nyo, masasabi nyong, salamat. Salamat ang masasambit nyo. Hindi kayo makakadama ng galit, hindi kayo makakaramdam ng takot, kundi ang masasambit nyo'y, salamat po. Yaon ang pawang katotohanan. Sapagkat sa tuwing may pinagdaraanan ang mga anak niya, doon niya binibigay ang pagkakataon na magpakilala siya. Kaya't kung mararamdaman nyo lamang at tuwirang tatanggapin nyo'y siya, lubos-lubos niyang mapapatotohanang buhay na buhay siya. Nawa, ganap ninyong matanggap. Naway lubos niyong mapaniwalaan. Subukan nyo. At kung susubukan nyo'y, bukal sa puso nyong tanggapin siya. Sa gayon, kayo mismo ang magpapatotoo. Ang Diyos palang tinatawagan nyo, yaong Amang totoo, na hindi nga pala bingi, hindi nga pala bulag, hindi nga pala manhid, hindi nga pala patay. Subalit ihanda nyo ang sarili nyo. Sapagkat sa inyong pagkilala sa Kanya, may nakalaan. Yaon nga ang kung magkamisan sa pagdali sa inyo'y iba't ibang pamamaraan. Dinanas nyo na ba ang sa palagay nyo'y walang kalutasan ang inyong mga problema? Walang problemang hindi malulutas. Dinanas nyo na ba ang sa palagay nyo'y walang kagalingang karamdaman? Kung bubuhayin pa kayo ng Ama, may kagalingan ng lahat. Dinanas nyo na ba ang nilayuan ng inyong mga minamahal? Sa hindi ninyo matanto at mawari kung ano ang inyong kasalanan? Manalig kayo at huwag bibitaw sa Kanyang panuntunan. At patototohanan niya, ang sinumang sa inyo'y nagkasala, siya mismo ang nakababatid, siya mismo ang maglalapit. Kung di ninyo totoong ginawa, siya ang tanggulan nyo't siya ang sandigan. O aking mga minamahal, di sinsana'y wala ng banal na aklat, di sinsana'y wala ng binabasa, pinagbabasihan, at iniuulat. Kung tuwirang hindi na marapat, ito ay pag-aralan, matutunan, at isabuhay. Sapagkat nga, hindi tao ang nagbahagi. Tao ang nagtala, tao ang nagulat, Diyos Ama ang pinagmulan ng lahat-lahat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Dinanas niyo na ba ang nanghihina na ang loob, sapagkat palagay niyo'y walang pag-asa? Dumatal ba sa takda na kayo'y wala nang aasahan maliban siya?
Binigo niya ba kayo? Tanungin niyong sarili niyo. Hindi pa totoo ang puso niyo, kaya naganap yaon. Subalit, tigibin ninyo ng katapatan at pagiging makatotohanan ng inyong puso at pakikita niya sa inyo, tapat siyang mangusap at mangako. Halina kayo, tantuin ang tinuturan ko. Kaya nga't inuuna niya ang mga lingkod, pinauna sa mga lingkod, binigyan niya ng realidad na kaganapan sa buhay nila upang mapatotohanan ang pinaglingkuran nila ay hindi tao. Naganap sa mga propeta, pinatupad sa mga hari, binahagi ang anak at nangyari ang mga apostol ay bahaginan din naman. At sa panahon ng Espiritu, patuloy pa rin ang pagtupad. Walang tugot ang pagganap, paglikom at paghahanap. Halina kayo, mga minamahal ko. Nagmimithi ba kayong isa sa mga malikom na magiging isang matatawag ng Ama na tunay niyang mga anak? Halina kayo, mithiin ninyong maging tunay kayong anak. Mithiin niyong makatawag kayong tunay na Ama. Makamta ninyo ang tunay niyang ligaya, galak at pagmamahal. Doon masasabi niyong tuwiran niyang siya'y buhay. Kaya nga't may pinatutupad siyang imposible na maaring maging posible upang mapatotohanan niyang hindi nga siya tao. Sapagkat kung walang kaganapang gayon sa mundong ito, anong patotoong may Diyos kayo tao? O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ganang katauhan di masisiwalat siyaon, ganang pagkatao'y walang mayuulat sa inyo, ganang kaganapan at katuparan ay nasilayan at batid na, kaya't nasasambit sa inyo ang inuulat ko, sapagkat pawang katotohanan, paulit-ulit lamang sa daigdigan ang kaganapan sa mga nilalang. At ang tapat at makatotohanan, makalalaya din naman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Hindi lahat ay makakatanggap. Hindi lahat ay makakaunawa. Subalit mapapalad ang tumanggap at nakaunawa. Mapapabatid sa kanila ng Ama ang tunay niyang hiwaga. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya nga, dinanas niyo ba ang libakid ng inyong kapwa? Kayo ba'y nagpakatotoo at di sumuko sa pakikipagtotohanan? Kung ang Ama ang sa inyo'y tinanggap na tuwiran, siya rin ang magpapatotoong kayo'y tapat na nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tulad ng isang Maria na nagtiwala sa tinura ng hindi niya nakikita at di niya kilala na Diyos Ama. Subalit sa pamamagitan ng anghel, lubos siyang naniwala at nagtiwala, pinatupad ng Ama ang sinambit sa kanya, pinagtibay naman ang kalooban niya para tuparin at makaganap siya. Yaw ng pawang katotohanan, napili ba kayo? Walang alinlangan tumanggap kayo? Patutunayan ng Ama ang tinanggap niyo'y di tao? Pakikita niyang tapat kayo? Tapat din siyang higit sa katapatan ninyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, kung di lamang matataas matatarik ang loob ng tao, mawawawa ang lubos, tinuturan ko. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot
natuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanlan mong Jesus. Sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Yaon na nga ang tinatawag na Mesiyas. Ito na nga ang katungkulan na tutuparin sa daigdigan. Yaong tagapagligtas. Yaong paghirang ng Ama ay matupad sa mga anak niyang tatalimat susunod ay ang salita niya ang mangunguna. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino nga ba ang pagdakay makatatalima? Samantalang hindi mo nakikita ang kausap mo. Sinabi sa iyo ng Espiritong di mo batid, di mo nararamdaman, halika anak, gawin mo ito at pakikita ko sa iyong kaya mong gawin. Subalit wala kang nararamdaman. Makasusunod ka ba sa hindi mo nakikita? Susundin mo ba ang tinig na di mo nakikilala? Kaya't ang nakasusunod lamang, yaong nakadarama. Ang makatatalima lamang, yaong nakadama. At ang patuloy na susunod at makakadama, yaong tapat na tumanggap na anak ng Ama. Anak nga ba kayo ng Ama? Naramdaman niyo na ba ang kanyang espiritu? Pinatupad niya ba sa inyo kung sino siya at ano siya? Patuloy niyong gawin kung anong nararapat. Pagtawanan man kayo ng kapwa niyong hindi paganap, ang patuloy niyong pagtatawa ay sa Kanya, sapagkat sa huli ang halakhak. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ano ang ginawa ng isang Jose? Hindi niya kinahiya. Ang pakasalan niya ang isang nagdadalang tao na. Sapagkat ang damdamin niya at kaisipan ay binago ng Ama nang kausapin siya ng kanyang anghel sa panaginip lamang. Naganap na ba sa inyong hindi nyo mawari? Ba't nagbago isip nyo? Hindi nyo kayang tantuin? Ba't pati damdamin nyo'y nagbago na rin? Magalak kayo, sapagkat patotoo lamang ng Ama na kaya niyang baguhin ang tao, na kaya niyang ibahin ang pag-iisip at kaya niyang pihitin ang isip ng tao. Paano ito nagaganap at kanino magaganap? Sa mga anak niyang nagsusumakit, nagsusumikap, na patuloy siyang madama, makilala at masunod. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, habang panahon silang nabubuhay at sumusunod at tumatalima, sila rin ang nagagalak. Sila rin ang hindi kayang ipaliwanag paano nangyayari yun sa buhay nila. Subalit subukan nyo yung mga sa unay maalab. Mainit baga ang pagtanggap at habang nagluluwat ng subukan ng Ama, kung maraming nagsasabi na halimbawa ay nang matanggap ko ang Panginoon, naku po, baliwala na sa akin ang mga lahat ng iyan. Hinubad ko na ang lahat. Sinilang ka akong hubad. Ebe, kay babalik akong hubad. Subalit nang tinitingnan na ng Ama kung talagang kayang maging hubad nag-iba na ang isip.
natatakot palang mawala. Yung kayang ibalik ng ama na sa palagay niya'y mawawala. Ganon ang tao. Kaya't madaling masubukan. Mangangatwira na. Sasabihin na, ganito't ganyan, marami ng dahilan. Subalit ang di nababatid, dinig na dinig lahat ng ama. Nakikita niya lahat ang katwiran at dahilan ng mga anak niya. Subalit alam niyo baga, ang mga anak niyang tapat at makatotohanan sa kabila ng mga pinagdaranan ay hindi man lamang nagbago isipan. Kinagigitla nila kung paano kumilos ang ama sa buhay nila. Kaya nga't sinasabi niyang ako'y masurpresa at ang gawa ko'y surpresa. Sapagkat wala nga makababatid. Hindi nga kayang liripin. Kaya kung tunay kayong sa damdamin ay siya nga, ang wika nga ay ako'y ako nga, hindi nga ba't magagawa niya ang imposible sa lupa na kayang tuparin na posibleng gawin? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sino ba namang tao ang gustong masaktan, mahirapan, mapahiya, tulad nitong si Maria, na itatalaga na ang sarili niya sapagkat ina ng tagapagligtas? Gaano ang hirap na susuungin ng isang ina na alam naman na kung ano ang haharapin ng naging anak na isinilang. Bakit nakayanan? Hindi ganang katauhan, kundi ganang espiritong taglay. Kaya tiyaon ang patotoo, nasa pagkatao ba kayo? Sadyang di nyo kakayanin. Nasa espiritu ba kayo? Aba, sinasambit ng ama, kayang-kaya nyo ito, anak ko. Yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya lamang, ikaw ba'y tapat na sa Espiritu? At pinabatid na ba sa'yo na may mga nauna na sa'yo? At ang mga nauna sa'yo'y naganap din sa kanila ang hindi pagdakay tinupad ang salita? Gayon pala, may isang halimbawa ka na. Halimbawa, ibigyan mo ng tuon ng kaganapan kay Abraham. Sinambit na pagpapalain at magkakaanak, ngunit hindi natupad. Hindi pagdakay ibinigay, ang salita'y matupad at maganap. Marami pa ang pagsubok na pinagdaanan. Dumanas pa ng lumayo ng ibang bayan, sapagkat taghirap, tagutom, tagtuyot. Nakipamayan sa iba, ngunit ang kaparaanan ng amay pinakita niyang muli upang ang kayamanan ay maibahaging tuwiran. Alalahanin mo rin ang panahon ni Moises na ginamit lamang. Subalit, sa pagtalimay sakit ng loob ang dinanas. Umalis, pinaakyat, pinatungo sa bundok ng Sinai at ang akala ng mga Israelita hindi na magbabalik. Kaya't ano ang ginawa? Gumawa ng guya na ginto na kanilang sinamba at ang pag-aakalang hindi nababalikan sila nang dumatal sa harapan nila ang tinig nitong Moises, sila ay nagkakasiyahan at nagkakasayahan na patutuong sila'y makamundo. Subalit, natupad din naman ang pangako sa mga totoo at tapat na hindi nagtalusira. Kinamtan nila ang lupang pangako. Tulad ni Abraham, nagkaanak, yaon ay si Isaac. Gunitain mo rin ang kasaysayan nitong si Job kung papaano iginupo ng karamdaman sa sakit sa balat. Inuuod na wala ang lahat. Subalit, nang dahil napatotohanan ng Ama, siya'y kinilala niya at tapat na natupad ang kanyang pagtitiwala, higit sa nawala ang naibalik. Idagdag mo pa ang panahon
ni Jacob kung paano ang daming pinagdaanan. Subalit, gayon pa man ang mga pinagdaanan, ang kawakasan pa rin. Bago maganap ang kamatayan, nagkaroon pa rin katuparan salitang mainam. Anak ka ba ng Ama? Kinilala mo na ba siya at nakilala mo na sa pamamagitan ng kanyang Espiritu? Ilan ang bahagi ko sa iyo para matutunan mo kung paano ang salita niya ay walang pagkabula, pagsumikapan, pagsumakitan, din gawin, kayo rin ang makikinabang. Ganang kunching na pagkatao'y walang batid, ganang pagkatao'y walang mababatid, ganang di nyo na silayan, muli ako'y nakapag-ulat. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Alala umbaga, talino nyo ba'y pang lupa? Damdamin nyo ba'y pang tao? Mapapalitan ito ng Ama. Mapapalitan niyang damdamin niya. Mapapalitan niyang pag-iisip nyo'y sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mamaya, yung mga magsisimba, sinisigurado sa inyo na hindi gayong-gayon din ang pahayag. Subalit muli ay mararagdagan ang inyong karunungan kung kayo'y makikinig sa mga may espiritu na ginagamit ng Ama, nawa nga ay mapabuti at maiulat nila ng tama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kapag kinathang isip mo ang banal na salita, hindi matatama ang iyong gawa. Subalit kung mula sa amang dakila, matutumpak ang tao sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ito lamang ang maliwanag na may tuturan sa inyo. Kapatirang Divine Mercy, anak nga ba kayo ng Ama? Ang Amay sa tuwinay, may nilalaan at may nakalaan. Pagharian kayong lubos. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tigib ng paniniwala at pagtitiwalay kamti nila. Mabuhay ang pag-asa, magalak puso nila. Magliwanag ang diwa't makaunawang ganap. Sa gayon, patuloy mo ngang mapapakilala na ikaw ay buhay sa tuwina sa mga anak mong tumanggap at nagsasabuhay ng aral mong tapat. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kay hirap nga naman magbilang tao ka, no? At kay hirap nga naman makipagsapalaran sa buhay. Subalit, alam nyo baga, kapag nasumpungan nyo ang Ama, hindi mahirap magbilang tao at di rin mahirap makipagsapalaran sa buhay, sapagkat laging nakatuon ang isip nyo sa tagumpay at ang tagumpay ay kakamtan. Buhay ba ang Ama? Puro kalokohan ang gawa ng taong lisya. Puro pamimerhisyo. Subalit, ilan ang makalalaya sa mga piniperhisyo ng kapwa? Yaong samay, magtitiwala. Pagharian kayong lubos. Hindi lahat ng manggagamot mabuti ginagawa. Hindi lahat ng mabuting magsalita tama ang gawa. Kaya't magsuri kayo. Maging matalino kayo sa pagkilala sa inyong mga manggagamot. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na.
Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? May tanong ako sa inyo mga kapatirang Divine Mercy. Halimbawa, sa hindi ninyo inaasahan, pinagpala kayo ng Diyos, kaya ba ninyong bahaginan ng inyong kapwa? Kaya ba ninyong ibigay yung pagmamahal sa kanila at ipadama na pakita niyong anak kayo ng Diyos? Nawa, ito'y kaya niyong gawin sapagkat masurpresa ang Diyos. Kaya, kung ito'y mangyari na sa inyo, purihin niyo siyang walang maliw. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ang wika nga niya, ako'y may ginagawa sa kapanahunan ng mga ninuno nyo. May gagawin ako sa kapanahunan nyo at may gagawin pa ako sa kapanahunan ng mga isisilang pang di nyo nakikita. Sa makatwid, anuman ang panahon ay panahon ko at anumang panahon, ako'y ako pa rin. Buhay ba ang Ama? Kaya kung sa inyong lahat, ang Ama ay panahon ng sino mang panahon, dapat sa inyo'y laging nakapanahon siya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung papaano siya'y buhay, ang mga lingkod niya dumaranas din ng hirap, dumaranas ng lungkot, dumaranas ng sakit, dumaranas din ng maraming pagsubok. Doon niya nga dinalisay at dinadalisay kung paano magiging matatag, matibay at kikinang, sapagkat hinambing niya sa ginto. Ngunit alam niyo baga, haba namang ang ginto'y hawak ang inggaste at nakadarang sa apoy, hindi yan bibitawan sapagkat madudurog. Gayon din naman ang anak ng Ama. Habang nasa apoy ng pagdalisay, mahigpit niyang hinahawakan at di niya pababayaan, sapagkat ang nakakadama sa kanya, patuloy niyang kinakalinga. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap, mapuspos kayo ng liwanag, at patuloy niyong mithiin amay kamtin, sapagkat kailanman hindi siya magsisinungaling. Ang tao makapagsisinungaling, makagagawa ng istorya,
makapagkakata ng salita, ngunit siya'y kailanman hindi sa kanya kayo magtiwala. Siya ang mayroong magagawa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Muli, announcement. Ilang araw na lang po bago tayo mag-Christmas party. Mga Kaps, sang-ayon ba kayo sa uniforme na lang ng white t-shirt? Kahit na sino, kahit ano pa, white t-shirt, mga taga-sunod. Kahit na may tatak o wala, na Divine Mercy, basta white na lang. Sa pantalon, bahala na kayo kung anong pambaba nyo, palda or what. Basta ang mahalaga, para wala namang magsabing, ay hindi ako dumalo, wala akong pere, wala akong damit na maganda. Aanin ba yung damit na maganda sa Christmas party? Ang puso ang pagandahin at liligaya ang bawat isa. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag nyo rin sabihin wala kayong dala. Mapagsasama-sama yan at kakasya. Kapag ang Ama'y kasama, walang kulang ang bawat isa. Buhay ba ang Ama? At huwag nyo rin idahilan wala kayong pamasahe. Sapagkat kung bukas ay wala pa rin kayong pamasahe, eh hindi na kayo kakain. Tama baga? Kaya yung oras na yon, sabihin nyo may pamasahe. Baka pinabukasan, masigit sa pinamasahe nyo, ikapalit niyon. Buhay ba ang Ama? Kaya ang pagtungo sa gawaing kabanalan, hindi dapat dinadahilan. Sapagkat habang pinagsusumikapan mong hanapin ang Ama sa pamamaraan ng mga gawaing kabutihan at kabanalan, lalo naman niyang pinakikita ang kanyang kadakilaan. Kaya, mga kapatirang Divine Mercy, kayo baga ay masisiyahan na sa buhay niyong ganyan? Huwag. Huwag pa kayong masiyahan sa ganyang buhay. Sapagkat kailangan mayroon pang masigit kayong kamtan. Kung kayo'y nasa liwanag na'y patuloy pang magliwanag. Kung kayo'y nasa kasaganaan, patuloy pang managana. Kung kayo'y nasa kahirapan, kayo ay maatigaw na. At kung kayo'y nasa karamdaman, kayo dapat mawala sa karamdaman. At kung kayo'y nasa kabutihan, higit pang kabutihan ng kamtan, huwag kayong manahan sa ganyan na lamang. Patuloy kayong umasa na may bukas pa, masigit na maganda. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Ang mga lingkod ay pinagtitibay, pinangungusapan na ito'y tupdin, ito'y gawin. At kapag binahagi sa mga pinababahaginan, ang tumanggap, kumilala at naniwala, nakikinabang. Subalit hindi naman pagdakakarakara kay lahat ay kakamtan. Kaya't matuto rin namang magbata hanggang sa hindi ninyo nababatid, yung pala'y nasa sa inyo ng lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, mga mahal, huwag manghinawa, huwag magsawa, bagkus patuloy niyong mithiing mag-alab ang inyong pananampalataya, patuloy na mag-alab ang inyong pananalig, patuloy na maging mainit ang inyong pagmamahal sa Ama, at patuloy kayong magliwanag sa pang-unawa sa salita niya. Sa gayon, patuloy niyang mapapakita sa inyo, siya'y buhay sa tuwina. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Tandaan ninyo, dumaratal ang paglamig, subalit dumaratal din ang tag-init, ang pagkainit. Dumaratal ang dilim, subalit dumaratal din ang liwanag. Ang tao, huwag manahan sa dilim, mithiing magliwanag. Ang tao, huwag magmithi ng puro lamig na lamang, magmithing uminit din. Subalit huwag ka rin magmithing patuloy na mainit, ngunit walang kasamang lamig. Hindi rin maganda yan. Kaya't kailangan nasa lamig, nasa init man din. Upang maging balanse ang iyong pakiramdam, amay kamtin at tanggapin. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng liwanag na totoo. Magmithing, wag mapundit, mag-undap-undap ito. Bagkus patuloy na mapagningas at mapagningning nyo sa pagtitiwalang tapat sa Ama, siyang magpapakilalang buhay na buhay siya. Pagpalain kayo. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Welcome, anak.
Kailan ba? Malapit na. Ganon ang buhay, ano? Padagdag ang pamilya, hindi pa bawas, ano? Ganon talaga. At alam niyo po ba, pag pala may asawa ka at mga anak, kala mo, ay salamat, nakaraos na ako sa pagpapasuso, gatas. Tapos neka, makakatipid na ako. Huwag ka, lalong paragdag dahil magpapaaral ka na. Pag ka nakatapos na yung mga anak ko, tapos na mawawala na yung malaking gastos. Huwag ka, pag nag-asawa, apo naman. Ay, naku eka, nakaraos na ako sa apo ko. Huwag ka, apo sa tuhod naman. Habang nabubuhay, nandyan ang kalinga ng magulang. Sapagkat gayon ang ama, hanggang kaapo-apuhan, kalinga niya'y walang hanggan. Kaya sa inyong lahat, damhin niyo ang kanyang pagkalinga, sapagkat siya'y tapat, kumalinga, kanino man, pagpalain kayo. Tayo na po, mga mahal ko.